ay nag-provoke na sinabi niya, sasampalin niya ako in public, kapalit daw ng waiver. Yung bang, ang dami mo namang arte, di ba? Nung inakusahan niya ako ng may foreign bank accounts, ora mismo, without any conditions, nag-file ako ng waiver, pina-address ko sa AMLAC tsaka sa Bangko Sentral. Any bank, binigyan ko. Open it. Tapos, dinala ko kaagad yung mga media. Sila mismo, dinala ko dun sa Singapore. So, sa sobrang pahiyaan niya na nagsinungaling siya at nahuli siya, umamin siya o national TV. Biruin niyo yun. So, ganun kasinungaling siya. Umamin siya, di ba, on national TV, na inimbento lang niya yung mga bank accounts. Yung parang ginamble niya yung numbers, tama ba? Oo. Inamin niya na inimbento lang niya. On national TV to. Pero, yung mga supporters niya parang nagkibit-balikat lang na parang okay lang na magsinungaling siya, no? Pero sige lang, conjugal daw yun. Ay, ano to? Joint account. Eh, hindi joint account. O, joint account ni Sara. Pero ito yan, it's an or account. Meaning, Duterte or Duterte and Sara. So, meaning, pwede siyang mag-sign ng waiver alone kasi it's an or account. Hindi joint account with the wife, but with Sara, who is also there. Na kung willing siya, ang drama daw nito ni Sara ay pumunta daw dun sa mga bangko at sinabi daw, wala, teka muna. Eh, sana nagdala ka ng media para nagpatotoo. Kasi ako nagdala ako eh. Sila mismo yung nagpatotoo. Just to refresh the memory ng mga kababayan natin. Nung nilabas ko yung bank accounts issue na yan, their initial instinct was to deny. Sabi nila hindi totoo. Pero, di nag-deposit niya. Totoo kasi nagbigay ng resibo yung mga bangko. No, so naobliga sila mag-admit. Anong inadmit niya? And we have the video. Sinabi niya, totoo yan, pero it's a little less than 200 million. Aba, may 200 million na hindi declared sa SALN. Tapos sinabi niya dito, hindi totoo na ano yan, na maraming pera. Kahit inadmit niya na may a little less than 200 million. Tapos sinabi niya, magkita tayo sa BPI Julia Vargas branch that time. Tapos, nung sinabi kong, sige, pupunta ako, ang sinabi niya, yung mga supporters daw niya, batuhin daw ako ng kamatis, kuyugin daw ako. Hoping na matatakot ako, hindi ako tutuloy. At talagang nagpuntahan yung supporters niya. Pumunta ako pa rin. Hinarap ko mismo yung mga supporters niya. Pumasok ako dun sa BPI. At ang pinadala niya si Panelo, hindi siya umattend. Tapos itong Panelo, na isa ring sinungaling, sabi niya, sa labas, may waiver daw. Wala siyang waiver. Ang meron doon, special power of attorney, tapos may specific conditions na hinihingi. Kasi ang sabi ng bank manager, kausap namin sabi ko, meron na daw special power of attorney, baka pwedeng ilabas na yung account history, no? Ang sabi ng bank manager, pwede kami mag-issue ng statement of account. Sabi niya, 6-month history yon. And we can give it to you right now. O sabi ko, yan, sige. Sabi ni Panelo, teka, hindi yan yung nandito sa kondisyon sa SPA ko. Sabi ng bank manager, kung itong SPA mo with specific conditions, baka a few weeks pa ito. Yun sabi ng bank manager. Sige, antay, kung kailan nyo matapos yun. Ayun na. After nun, lumabas siya, inarap niya yung media. Ito na, pinakita niya. Meron akong waiver, pero yung bangko, hindi sila ready magbigay. So, after elections na raw yun. Pero, meron ka bang naalalang nilabas nila? Wala. Ako ngayon, I moved on to that. Sinasabi nila, kung may ebidensya ka, mag-file ka ng case. Precisely, final ko po yung case na yon. Sa ombudsman, inattach ko po yon as my evidence. Ang ombudsman, nag-conduct sila ng investigation, and by virtue of their memorandum of agreement with the AMLAC, meron silang kopya nung mga flagged accounts ni Duterte. At sinabi ng overall Deputy Ombudsman Art Carandang
na parehas yung dokumento ko at yung hawak nila from AMLAC. So, na-confirm yung mga accounts? Na-confirm. Ngayon, anong ginawa ni Digong? Nagpanik. Pinatanggal niya si Overall Deputy Ombudsman Carandang kahit na may Supreme Court ruling na hindi mo pwedeng galawin yung Ombudsman and yung Overall Deputy Ombudsman. Pero wala silang pakialam. Tinanggal pa rin nila. Tapos yung AMLAC Executive Director, naglagay na rin sila ng tao nila, hindi na ngayon nagko-cooperate with the Ombudsman. Actually, yung Ombudsman could have cited in contempt yung AMLAC Executive Director for not complying dun sa kanilang subpoena, pero wala na eh. Hawak na nila lahat. Ano po yung status nitong kaso na ito na final nyo dati? Parang naka-archive. No? Pero actually, pwede na nila i-revive. Kaso ngayon, tinanggal nga yung Deputy Ombudsman, naglagay si Duterte nung bata niya. O di, wala na. Para doon sa findings siya nung 2016, meron pa ba nadagdag? Kumbaga, na-monitor nyo pa yung account activity kung sakasakali? Hindi na po namin na-monitor kasi yun lang naman eh. Incidental lang naman yung pagkabigay sa akin ng dokumento. Pero, I can imagine, winidraw na nila yon. Pero ang hindi nila alam, kahit i-close mo yung accounts na yan, nasa system yan. Hindi na mabubura yan. At sabi ko nga, in an impeachment case or in a libel case, kasi kakasuhan daw ako ni Duterte tungkol dito sa accounts na to, yan ang mga exemptions sa bank secrecy law. Pagka ang subject of the litigation is yung accounts mismo. Kaya, sige, di ba? Pati impeachment, lalabas yan. Hindi lang matatago yan. Nanakot siya na sasampahan kayo ng libel because of this bank accounts that you've been talking about. Pero okay sa inyo yun dahil pagkakataon para mabuksan, tama ba? Yes, yun ang magiging ebidensya ko. Ito yun, pumasok mismo. So, confirmed yung aking statement. How did you arrive at that conclusion or at least impressions na it came from the drug traffickers or drug money yun? Noong una hindi pa, kasi Sami Uy lang yung nakalagay. Hindi ko naman kilala yung Sami Uy na yan. Nalaman natin later on, after no elections, dun sa source niya, number 1 contributor niya. Hindi siya big businessman. Pero tinitingnan namin yung perang pinapasok niya sa pamilya. Aba, very significant. Hindi to basta-basta. Tsaka, ang pattern niya, dividendo eh. Every 6 months eh. March or April, tapos October. Nung lumabas si Las Cañas nung kanyang affidavit noong 2020, doon niya sinalaysay yun. Etong si Sami Uy, Michael Yang at Charlie Tan, sila yung mga drug lords ni Duterte. Di yun na. Talagang proceeds na siya from the illegal drug trade. Which is, again, unimpeachable offense. Kasi tumanggap si Sara doon ng 2 cheque while she was mayor, which is direct bribery din, no? Non-declaration sa SAL and marami with those paper trail. Kahit hindi sila pumirma ng waiver, I am confident na totoo yan. Sooner or later, kung mali yan, grabe ang reputation ko would be would be demolished talaga. But I am so confident. Sabi ko nga sa iyo, ilang beses ko na tinest yan si Duterte nung brinkmanship test. Sige, magkita tayo sa BPI. Kung nagpakita siya ron at nilabas niya, tapos na eh. Hindi siya sumipot eh. Kasi alam niya totoo. And in fact, he already admitted